opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Tuyo na ba ang lahat? Ganyan ang mga tanungan, pare. Tuyo na ba ang lahat? Basa pa ba ang inyong... Alam mo, naranasan mo na... Ikaw, naranasan mo na ba yun? Yung bahay na pinasok ng baha, tapos naglinis? Ako naranasan ko yan. Ang sakit sa bewang yan. Tapos nilinis mo na't lahat. Nilinis mo na, sinabon mo na, may amoy pa din. Masakit sa bewang. Sakit sa bewang. Alam ko na kasunod. Ano? Sex bomb, sex bomb. Spaghetti pababa. Oo, mahirap. Mahirap talaga. Makaka-relate yung mga binabahang bahay. Nilinis mo na, sinabon mo ng lahat, hanggang kwarto, hanggang kusina, hanggang sala, mabaho pa rin. Yun lang. Di ba? Ay, nako. Oras mo natin sa buong Pilipinas. Meron tayong 7 minuto. Makaraan alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Ito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Death toll sa pananalasa ng Bagyong Krising at Habagat sumampa na sa 12 na po ito. 12. Ilan pang lugar sa bansa nasa state of calamity na rin. Ronda Pilipinas. Sa gitna ng patuloy na pag-ulan, supply ng kuryente ng daan-daang libong Meralco customers na ibalik na. Ronda Pilipinas. Wala ba kayong kamay para sa Meralco? Taripang ibabataw ng US sa mga export ng Pilipinas, ibinaba na. Trade deal sa pagitan ng dalawang bansa, pinaplansya na ni Pangulong Marcos at President Trump. Ronda Pilipinas. Chikungunya epidemic sa mundo, ibinabala ng World Health Organization. Ronda Pilipinas. Yung event, sir, Kian ba to? Kian Felipe, wagi ng ginto sa Southeast Asian Fencing Federation. Ronda Pilipinas. Bagyong Dante. Sigurado ba kayo dito? Dante? Hindi Rodante, ha? Dante lang, ha? Kasi iba yung kaibigan natin. Kaibigan natin yun. Bagyong Dante, patuloy na nagpapalakas sa karagatan ng ating bansa. Nagbabadya ba itong maminsala sa Pilipinas na naman? Alamin ang update sa live weather report ni Daryl Justin. Ronda Pilipinas. Jake Ejercito pinuna ang kanto style na announcement ng ni DILG Secretary John Vic Remulla tungkol sa mga lugar na walang pasok. Ronda Pilipinas. Pinitas mo ang nag-over the bakod na mangga ng kapitbahay mo? Alamin natin ang kaparusahan kung meron man sa NBI. Naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo nga ba na mga taong gustong magmukhang perfect sa publiko ay madalas ang taong may insecurity o hiya? Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Work at class suspensions. Pwede na daw magdeklara si Secretary Remulla. Is it a fact or fake? Alamin. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas.
Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Yan! Ayos yan! Tapon nyo! Basura nyo! Ito na! Hindi pala, mali. Ang mga basura na itinapon ninyo, lalala ng lalala, Ayun. lala ng lala, lala ng lala, lalala ng lalala, ang mga estero. Tama-tama, makakausap natin si Sekretary mamaya. Ayan. Lalala ng lalala. Tapon nyo. Yan! Ayan! Itapon nyo. Grabe mga basura, no? Ganun din tatapon, no? Saan ba yung nag-viral? Yung sa Katutak, Taft ba yun? Sa may Taft ba yun? O Commonwealth? Di ko masyadong Taft, mano. Yung kahapon. Yung sa... QC ba yun? Baka QC ata yun, oo. Grabe. Grabe ang basura. No? Nako. Hindi mo maintindihan kung sino nga. Alam mo, dapat yung parusa na nagtatapon ng basura na hindi dapat. Yung hindi nakasegregate. Yung hindi sumusunod sa schedule. Dapat yung parusa niyan medyo... Yan. Doon sa mga nanonood sa Aliw Channel 23 at DWIC News TV at social media. Ito yon. Pero ito, humupa na to eh. Di ba? Tama. Humupa na to. Ay, grabe ang basura. Saan ba to? Alam nyo, sa totoo lang, kahit ang anong gawin ng gobyerno, kung tayo anong tawag doon sa Tagalog? Salaula ba yun? Salaula, no? Salaula, kung salaula pa rin tayo, walang mangyari sa baha sa atin. Sinasabi ko sa inyo, ganyan at ganyan ang mararanasan natin every time na may ulan. Ako nagsasawa na rin ako sa totoo lang eh. Bata pa ako, binabaha na tayo eh. Hindi na nagbago buhay natin. Bata pa Di ba? tayo, sinasabi na sa radyo, sa TV na wag na magtapon ng basura sa tamang tapunan. No. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Ay, nako. Dapat to na baguhin natin yung ating ugali sa pagtatapon lang ng basura, mag-counting disiplina. Alam nyo, darating panahon, wala na. Konting ambon na lang, umambon. Kahit nasa summer, yung pulo-pulong pag-ulan na sinasabi, baka bahain na rin tayo. Nangyayari na nga ngayon yun. Tingnan mo yan. Dapat baguhin mo natin yung ating behavior. Pero hindi yan ang gusto kong pag-usapan ngayong umaga. Pag-usapan? Ang gusto kong pag-usapan, Ayan. yung mga mayor, mga governor, hindi ako hindi ho ako magsasabi ng pangalan. Okay. Ha? Doon ho sa mga mayor, vice mayor, governor, congressman, sabihin nyo ba? Hindi nyo naman kinakailangan pumorma. Pagka kayo pupunta ng baha at magbibigay ng tulong. Tama. Hindi nyo kailangan pumorma. Ang ganda-ganda pa ng relo nyo. Ayun. Ang ganda-ganda ng t-shirt nyo. Ang ganda-ganda ng tatak. Tapos yung mga kababayan ninyo hirap na walang makain dahil baha. Tapos nandun kayo, nagpupustura kayo. Ito pa, mahirap. Pag nandun ho kayo, kailangan ba talaga naka-Facebook Live kayo? Ayun. Kailangan ba talaga merong nagbi-video sa inyo? Ito ang problema. Pag nandun kayo, hindi lang isa o dalawang tao ang umaasiste sa inyo. Tama. Na kung tutuusin, itong isa o dalawang tao na to makatulong sa pagdidistribute at pagdiligtas ng ating mga kababayan. Yes. Baka naman mas makatulong kayo pag wala kayo. Oo. Di ba? Totoo lang. Baka mas makatulong kayo pag wala kayo doon dahil inaasikaso pa kayo eh. At saka hindi lang yon, imbes na kumuha na ng ayuda, Mayor, papicture. Oo, di ba? Pambihira. Oo, papicture. Hindi na nakatulong. Pag feeling nyo naman, pero in fairness, meron naman nung talaga mga government official na lumulusong, lumalangoy, talaga walang pakialam kung ano itsura. Pero mas marami kahapon. Mas marami kahapon ang nakapustura. Hindi na ho ako babanggit ng pangalan. Kung tamat, ano yun? Ano yung bato-bato sa langit. Ang Ang tamaan. Ayan, ha? Ayan, tamaan na. Kidlat. Hindi, wag. Ay, wag pala. Kasi mawawala ng mayor. Sorry. So, pagka kayo hindi na nakakatulong ho presensya ninyo, alam nyo, sa totoo lang ganito mga LGUs, baka naman mas makatulong kayo kung wala doon at mas makatulong kayo pagka kayo ay nasa opisina. Kasi marami mga desisyon ang kailangan gawin kapag ka nasa calamity area nasa calamity na ang ating mga lungsod, mga probinsya, at kailangan ng maraming ilabas na desisyon dahil maraming itatanong yung inyong mga leader, lalo na yung mga barangay captain sa inyo. Baka mas makatulong kayo at malaki ang maitulong
tulong ninyo kung nasa opisina na lang kayo. Huwag Oversee. na kayong lumabas. Mag-oversee na lang sila from the office. Oo, di ba? Kasi tingnan nyo imagine niyo na lang kung lahat saan pupuntahan ng presidente. Tingnan nyo na lang, di ba? Kung ang presidente nasa Malacanang lang at, Mr. President, ganito po, kaya sitwasyon natin. O sige, go na yan. O sige, go na yan. Mas makakatulong, mas mapapabilis yung proseso. Pag ang official ay nasa loob ng kanyang opisina at wala dun sa mga tipong, nakita nyo ba yung isang nag-viral? Yung nire-retouch? Ay, minire-retouch. Wow! Diba? O, hindi na ako magbabanggit ng pangalan, ha? Wala akong babanggiting pangalan, ha? Ang bato-bato sa langit na lang tayo, ha? Oo. Tanungin ko na lang iyong alamang girls. Okay, tama. Sila Bandang masagot sila. Bandang, Alamang. basta dyan lang yan. Di ba? Yung camera pa na dala-dala, yung cameraman ninyo, imbis na makatulong, ewan ko kung yan ay empleyado ng social media ninyo o empleyado ng gobyerno. MPI, o ng, mga PI opisina. office nila. Hindi ko alam. Pero mas makakatulong pag wala kayo doon. Di ba? Ito, Yes. let it be a lesson. Na baka mas makatulong kayo pagka nasa opisina kayo. Tama. Diyan na lang kayo, no? Magandang araw, Pilipinas! Live na tayo sa DWIZ 882. And of course, live na tayo sa DWIZ News FM regional stations. And of course, sa Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo, ang kanilang mga TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Magandang araw, Pilipinas! Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor. Ganda na sa'yo mo, pare. Yan. Parang ubando, pare. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, pumalo na sa 12 ang naulat na namatay sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa bagyong Krising at Southwest Monsoon o yung tinatawag na habagat. Ito'y batay sa datos ng Philippine National Police kung saan karamihan sa mga naitalang nasawi ay sa Calabar Zone na may 5 katao matapos silang malunod. Sinundan naman ito ng Negros Island Region na may 3 hanggang tig-1 naman ang namatay sa Metro Manila, Mimaropa, Northern Mindanao at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Samantala, patuloy ang sinasagawang validation ng National Disaster Risk Reduction and Management kaugnay sa mga nasabing datos. Ronda Pilipinas. Samantala, isinailalim na sa state of calamity ang ilang lugar sa bansa bunsod ng walang tigil na ulan at malawakang pagbaha dulot ng habagat. Kabilang sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity ang lalawigan ng, eto na, ihanda na mga calamity loan. Kabilang sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity ang lalawigan ng Cavite sa bisa ng resolution number 388 at lungsod ng Maynila. Alinsunod sa deklarasyon ni Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Isinailalim na rin ni Quezon City Mayor Joy Belmonte sa state of calamity ang kanilang lungsod dahil sa dami ng mga lumikas na pamilya dulot ng, of course, pagbaha. Gayon din sa Kalumpit, Bulacan kung saan ayon kay Mayor Lem Faustino ay umabot na sa mahigit 40,000 ng pamilyang apektado ng pagbaha. Dami 40,000 times 5 ito. Nagdeklara na rin ng state of calamity ang Cebu matapos aprubahan ng Cebu City Council ang isang resolusyon tungkol dito matapos ang pagbaha sa lungsod na nagsimula pa noong July 16 pa po ito. Batay naman sa rekomendasyon ng Malabon City Disaster Risk Reduction and Management Office at sa direktiba ni Mayor Jeannie Sandoval, isinailalim na rin sa state of calamity ang Malabon. Kasama rin ang bayan ng Roa sa Palawan sa nagdeklara ng state of calamity dahil sa pinsalang iniwan ng bagyong Krising at habagat. Samantala, plano rin ng Kaita Rizal LGU na magdeklara na ng state of calamity bunsod na rin ng nararanasang matinding pagbaha at masamang panahon sa naturang bayan. Sa ilalim ng state of calamity, pinabibilis ang pamamahagi ng relief goods at pinahihintulutan ang paggamit ng, eto na, calamity funds para sa mga apektadong komunidad. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, meron tayong tinatawag na Flash Report. DWIZ Flash Report. Teka muna, bago ko tawagin si Jen, ano ang Flash Report ng bagyo? Okay, flash report. Pumasok na po at nabuo na yung isang LPA bilang tropical depression. May local name na Emong. Antabayanan nyo yung details in a short while. Meron na si Bagyong Emong sa loob ng
Dagdagan po natin ang nag-declare ng state of calamity Cainta Rizal. Live mag-report mula dyan si Patrol 38 Jen. Patrolya Jen, go! Is na ilalim na rin sa state of calamity ang munisipalidad ng Cainta sa Rizal. Bunsod ng patuloy na epekto ng walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat. Kasunod ng pagpupulong at desisyon ng Local Disaster and Risk Reduction and Management Council at ng Sangguniang Bayan sa pangunguna ni Cainta City o Cainta Mayor Kit Nieto. Kabilang sa mga nalugog sa baha ang Bruwar, Village East, Karangalan, Vista Verde, Kasibulan, Cypress, Country Home, Midtown at Imelda Avenue. Kaya naman tiniyak ng pamalaang lokal na agad isasagawa ang lahat na angkop na hakbang upang tugunan ang sitwasyon at mabigyan ng agarang tulong ang mga apektadong residente. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Alamin na natin ang ating weather report. Go! Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Alamin na natin ang pinaka-latest. Yung sinasabi mo kanina, pakiulit mo na lang, Tol. Go! Sige, ulitin na natin na yung LPA po sa may kanurang bahagi ng Northern Luzon ay nabuo na po. Kakapasok ng ito, nabuo na po bilang isang ganap na bagyo. Ayon po sa latest na Tropical Cyclone Formation Outlook ng Pag-asa, binigyan na po ito ng local name, si Bagyong Emong. Sa kasalukuyan, dalawa na po ang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ala. DNE. At the same time. Oh, ano pangalan, Emong? Si Emong, oo. Yun yung pangalawa. Yun yung nakalimutan ko kanina. Dante, isa. Dante yung tropical storm. Lumakas naman niya yun. Si Dante. Tapos? Ito si Emong. Tapos may habagat pa. May habagat pa. At take note, ibalik niyo yung satellite image, may low pressure area pa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Puro maulap na kalangitan ang asahan natin over the next days at sinasabi nga nila na baka hanggang linggo pa po ang masungit at makulimlim na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Update muna tayo, Tropical Storm Dante, as of 10 a.m. lumakas na po ito, nakita sa layong 880 kilometers east of extreme northern Luzon. May taglay na lakas ng hangin na abot sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso nga abot naman ng 80 kilometers per hour. North-northwest o hilagang kanluran ng direksyong tinatahak ni Dante sa bilis na 15 kilometro kada oras, habang si Tropical Depression Emong naman ay huling namataan sa layong 105 kilometers northwest ng northern Luzon. May lakas ng hangin nga abot sa 45 kilometers per hour at pagbugso nga abot naman ng 55 kilometers per hour. Ito po ay malapit ngayon sa northwestern boundary ng Philippine Area of Responsibility at kasalukuyang kumikilos pa kanluran, timog kanluran o west-southwest sa bilis na medyo may kabilisan to, 35 kilometers per hour. Yung LPA naman po na nasa labas ng PAR ay nasa layong halos 2,300 kilometro east of Eastern Visayas. Unahin ko muna yung track netong si Bagyong Dante, kung saan inaasahan natin na nag-intensify na nga ito at patuloy niyang tatahakin ng direksyong west-northwest o north-northwestward over the next 12 to 24 hours. Sa ngayon, inaasahan pa rin natin na lalabas ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Dante by Thursday evening o Friday early morning. Hintayin natin yung next update tungkol kay Tropical Depression Emong sa kanya magiging tatahaking kilos o kailan lalabas ito at makaka-apekto mamaya sa weather bulletin na 11 a.m. Panigurado yan, ilalabas yan ng Pag-asa by 11 in the morning. Yung low pressure area naman po sa labas ng PAR, northward. Ano oras? 11 a.m. yung first bulletin tungkol kay Emong. Akala ko ba pag may bagyo, oras-oras naglalabas ang bulletin dapat yan? Every 6 hours sila. Oh, hindi. Alam ko sa every 6 hours pag walang bagyo. Pero pag may bagyo, alam ko every hour yan eh. Kasi ito, by 11 o'clock pa ilalabas. Sakto, kasi 10 na-detect nila. 11 may update sila. Oh, ayun. bihira. Tayo natin, Dapat medyo update kasi sa mga website ngayon, every minute eh. Mabilis Diba? nga kahit mag-post lang online Oo, di ba? Wag na every 6 hours. Pag-asa naman. Oo, yan. Wag naman every 6 hours, pambira naman. Pinoy. Baka naman pwedeng every hour mag-post kayo, di ba? Para mas mabilis malaman ng tao. Oo. Meron naman sila, matawag nila doon, nowcasting. Diyos ko, grade 1 pa ako, every 6 hours na yan eh. Grade 1, grade 2 pa ako, every 6 hours na yan. Ngayon, grade ano ko na ngayon? Pasado na.
Ay, ayun po ha, yun ang latest natin sa mga binabantayang sama ng panahon sa loob at labas ng PAR. Pero meron pa rin heavy rainfall warning ang Pag-asa kaninang 8 a.m. Nakataas pa rin ang orange rainfall warning sa Zambales at Bataan, habang yellow rainfall warning naman sa Pampanga, Metro Manila, Cavite, Bulacan, Tarlac, Rizal, Laguna at ilang bahagi po ng Batangas. Ang susunod na rainfall warning na ilalabas ng Pag-asa ay mamayang alas 11 po ng umaga, at ang dahilan kung bakit may mga nakataas sa mga color-coded warning levels ay dulot pa rin po ng pinalakas na southwest monsoon o habagat na asahan po nating patuloy na mananalasa sa malaking bahagi ng western sections ng Luzon at Visayas. Ayon po sa weather advisory ng Pag-asa, makakaranas po ngayong araw na ito ng intense to torrential rainfall. Higit 200 milimetrong ulan ang lalawigan ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, habang heavy to intense rains naman 100 hanggang 200 millimeters na mga pag-ulan ng Metro Manila. Kasama na dyan ang Benguet, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna at Batangas. Pero ang malaking bahagi po ng Northern Luzon, Bicol Region, Mimaropa at ang Western Visayas makakaranas po ng moderate to heavy rains ngayong araw na itech. Ano mo nga yan, di ba nagla-live ka naman sa Yes. Facebook? Baka minsan-minsan, pagbigyan mo na ako, every time na magre-report ka, ipaliwanag mo yung yellow, Yung red, red and at saka orange. Ayun. Paminsan-minsan, nakakalimutan namin yan. Ang naiintindihan namin hanggang sa ngayon, signal number 1, signal number 2, signal number 3. Yun pala nga naiintindihan namin. May 4 and 5, Ito mga orange, red, yellow. Paminsan-minsan, isingit mo, ipaliwanag mo Sige. kung ibig sabihin ng yellow, Yan. orange. Yan. Ano yung pinaka ano? Hindi, red ang pinakamataas. Red, Oo. okay. Tapos, Orange yung gitna, orange yung kita. Tapos yung yellow. yung pinakamababa. Oh, tingnan mo nga, parang traffic, ano lang. Wala lang green. Parang traffic lights lang. Wala yung green. Yun ang nawala. Paliwanag mo paminsan-minsan, Oh, sige. isingit-singit mo. Alam mo naman kami mga ano Oo eh, naman. kami nila engineer, ang naintindihan namin, signal number 1 lang. Kayo mga junior sisisisen. Okay. Sa ating 3-day weather outlook, Metro Manila po, it's not looking good. Dire-diretso hanggang Thursday ang mga pag-ulan na mararanasan ho natin. 26 hanggang 29 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. Pero sa Metro Cebu, very good sila dahil partly cloudy skies at may pagsikat ng araw. 27 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Metro Davao, hanggang bukas, Tuesday, Wednesday pa na to, hanggang sa araw na ito, asahan po ang partly cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Pero sa July 24, may mga pag-ulan at may hinang kulog at kidlat sa Metro Davao. Ayan, 26 hanggang 32 degrees ang agwat ng temperatura. Sumikat po ang ating araw kaninang... Kasi walang araw dito. Kaya pusa, 5:37 po ng morning at asang lulubog ito. Hindi ko alam yan. Turkey yan, di ba? Turkey. Turkey yan. Mahilig talaga sa mga... Patay ka. Turkey. Pagka nawala ng ulam ang mga Pilipino, patay ka. Patay katarki. 6:28 po ng gabi, lulubog ang araw. Tuloy-tuloy ang updates natin, hindi lamang on air, pati online. Kaya antabay lamang po kayo sa aming mga platforms, radyo, TV at social media para sa latest po sa lagay ng panahon. Pinag-iingat ang lahat, magdala ng panangga sa ulan, payong kapote at ang favorite ko, bota! Magdala ng bota. Tama. Yan ang pinakamahalaga sa lahat. Yan muna latest weather report, whether you like it or not. Ako po si Darrell Justin, nagpapaalala, bota, hindi droga. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Uy, ito ang papaalala na po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa mga naseserbisyo ng Meralco, ha? Naibalik na po ng Meralco ang serbisyo ng kuryente sa karamihan ng mga customer nito. Pwede nga palakpak dyan sa mga taga-Meralco? Buti mga taga-Meralco nagtatrabaho. Ano ba kayo? Ha? Hindi ba kayo nahihiya sa Meralco? Ha? Naibalik na ng Meralco ang serbisyo ng kuryente sa karamihan ng mga customer nito. Ito ang pahayag ni Meralco Public Relations Head Claire Feliciano sa panayam ng DWIZ matapos ang pananalasa ng bagyong Krising at hanging habagat. Ayon kay Feliciano, nasa 160,000 na customer ng Meralco. Wala ba mga kamay? Kamay. Yun! 160,000 na naapekto ng Meralco ng power interruption nung kasagsagan ng malakas na pagulan. At mataas na ba
at ang natitirang 13,000 customer na lang mula sa Cavite ang hindi pa naibabalik ang kuryente. Pero sinabi naman po ni Feliciano na kahit nais nilang tuluyang ibalik ang serbisyo, ito yung dahilan ng kuryente. Inaalala rin nila ang kaligtasan ng kanilang mga crew at mga customer. Kung matindi yan, syempre baka madagdagan pa yung currently affected na customers, hindi natin masasabi. But makakaasa naman sila, no, na tuloy-tuloy lang yung pagmamonitor natin, tuloy-tuloy lang din yung restoration na gagawin natin. And we're hoping nga, kami naman na hindi na madagdagan to. Pero hindi natin masasabi, no, kung ano yung magiging aktwal na lagay ng panahon. We really just have to monitor. Samantala, inabisuan din ni Feliciano mga customer ng Meralco na tiyaking tuyo ang kanilang mga kamay kung magbubuhat ng mga appliances. Paalala lang po ito na gumagamit ng kuryente at siguraduhin nakapatay ang circuit breaker bago pa man bahain yung bahay ninyo. Una sa lahat, kung binaha ang inyong bahay, ito talaga yung una naming sinasabi, no? Patayin na natin yung main circuit breaker natin sa bahay, no? Para maiwasan natin ang mga aksidente o any untoward incident at wala na tayong ganyang alalahanin. Yan po ang tinig ni Meralco Public Relations Head Claire Feliciano sa panaim ng DWIZ. Pero naibalik na ng Meralco ang serbisyo. Mas malaking porsyento. Wala ba kayo mga kamay? Ayos, Paring Joe. Paring Joe, ayos ka talaga. Eto, teka muna. Habang binabati natin si Paring Joe ng Meralco, hindi pa natin nakakausap si Paring Joe, no? Hindi pa, no? Sige, isa sa mga araw na to, Reminder lang po ito sa ating mga kababayan, Huwag pong matakot magpakonsulta sa tuwing makakaramdam po kayo ng sakit, Dahil may PhilHealth na siguradong aalagaan ng kalusugan mo at alusugan ko. Lahat tayo miyembro, sigurado sa serbisyo. Pumunta lamang sa mga accredited consulta package provider para makapag-avail ng consulta package. At para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph at pindutin nyo po yung click to call icon na yan, Dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka. Ronda Pilipinas. Pilipinas ang ating oras. 32 minuto, makaraan alas 10 ng morning. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Uy, tama-tama, meron po tayo makakausap sa linya ng telepono. Pag-uusapan po natin yung mga hindi madaanan na mga tulay, kalkalye, at syempre magbibigay din tayo ng ng katanungan regarding po dito sa yung tulay. Diyan po sa may, ano man tawag doon? Caraga ba yun? Yung Santa Maria na Bridge. Okay, nasa linya po natin si Secretary Manuel Bunuan ng DPWH. Secretary, magandang araw po. Magandang araw po, magandang umaga po sa ating lahat at lalo-lalo po sa ating mga taga-subaybay. Ayan, Secretary, bago ko puntahan itong mga problema sakali ngayon at dito sa pumping station, kumustahin ko yung guhong tulay doon po sa may Isabela, yung Santa Maria Bridge po. Ako po kasi may kababayan, ako yung taga-Norte din. Ano po ang update din, Secretary? Well, kasalukuyan po namin yung sinasagawa ng investigasyon. Yung repair at sa rehabilitation program po. Siguro anytime soon baka magawa na po namin yung yung pagkukumpuni niyang tulay na yan na naabutan namin na nasira. Oo. Opo. Which is mahirap ngayon na Secretary kasi bumabagyo. Well, hindi ho ngayon. I think within the year. Actually, sabi na programa namin within the year. I think baka umpisa namin ma-rehabilitate at ma-repair yung tulay na yun, yung Kabagan, Santa Maria. Opo. Ito po ba'y kasabay din ng investigasyon kung ano ho talaga nangyari? Sino ho talaga nagbigay? Opo. Yes po. I think sasalukuyan po, I think we are preparing all the legal papers, legal documents. Actually, may sampa naman namin yung civil liability kung sino po yung kailangan nagot sa pagkasira ng tulay na hindi pa naman i-turn over sa department. At nagkaroon na ho ng pagkasira. Problema. Yun hong tatlong USEC po, Secretary, sila USEC Pipo, Cabral, at saka Kalas, yung lumilutang ho na tatlong pangalan. Ito po'y kasama sa tinatanong. Saan po?
Regarding po dito sa Santa Maria Bridge na... Hindi po. Ay, marami pong kwan dito, hindi po sila ang tinatanong po dito kasi nung pong nung mga nakaraan na administrasyon, sinagawa po ito nung mga kwan pa po ito. So, di ho dito sa administrasyon nito ginawa yung tulay na yan. Naabutan na lang po ng administrasyon nito po. Kaya nagawa na po yan nung nakaraan, dalawang administrasyon pa yan. Ayun, mas malinaw kasi yan ho ang lumabas, parang last week ko yata lumabas yan, Secretary. Anyways, paano po ito? Yung sinabi nyo po na okay naman, kumusta po yung ating mga pumping? Ilan ho ba talaga pumping stations natin, Secretary? Ay, marami po. I think mga more than 3 pumping stations all over Metro Manila 40, po yung pinag-uusapan natin na Metro Manila. And these are all being, many of them are being operated and maintained by the MMDA po. Sa ngayon po, sa amin, sa DPWH, kinukumpuni namin, I think, about 32 pumping stations kasi luma na po ito mga ito. Ito yung nire-rehabilitate namin dito para mas to increase yung discharge capacities po nito. Kasi kailangan na po mas malaki na yung mga bomba natin ilalagay dyan dahil nga because of the requirement po ng flooding ng Metro Manila. Opo. So, ibig sabihin, yung sinabi nyo kanina, Secretary, 40 tapos 30 nire-rehabilitate pero nagagamit pa naman po as we speak now. So, po, nagagamit naman po karamihan. Kaya lang, luma na yung mga iba, kaya itong mga 32 pumping stations po na binibigyan namin po ng priority ngayon para ma-rehabilitate po. Opo. Secretary, hanggang kailan po yung rehabilitation ng mga pumping stations na yan? May target date po tayo? Hanggang next year. Baka sakali matapos na po namin lahat. Marami na po kami natapos at yung mga natitira na lang po ang programa namin baka na by next year po. Oo. Secretary, tama ho ba itong research namin na lumalabas? Ang problema talaga dito yung mga drainage system na dapat pumuntang mga tubig sa mga pumping stations? Tama po kasi yung drainage system din ng Metro Manila has been old drainage system. Noong pa po sabihin na natin wala pa masyadong tao sa Metro Manila. Marami pang open spaces na pwedeng paglagyan. Ganon ng flood rainwater, mga ganon. Pero ngayon halos paved na lahat ang Metro Manila. So yung unfortunately yung drainage system in Metro Manila has not been upgraded ever since. Kaya saka pangalawa po yung drainage system po ng Metro Manila ngayon barado na po, mga silted na po karamihan. 70% silted na po yan mga yan. Opo. Kaninong responsibilidad po yan, Secretary? Yung pagkabarado nung mga drainage system? Well, I think ito yung sinasabi po natin na dapat tulong-tulong po. Tama. Yung mga main tributaries po kasi ng Metro Manila kagaya ng Pasig Marikina, ito yung sa Tulyahan, kaya dito sa Maranya. DPWH po yung mga main waterways, no? Pero yung mga internal drainage po dapat pinag-anuhan din ng local government. Tama. Oo. Kasama yung mga pagkumpuni ng mga basura at yan po rin isa sa mga dahilan kung bakit hindi makapunta po yung mga tubig baha sa pumping stations. Yun ang nagiging cause ng baha, Secretary, sa totoo lang. Partly po. Oo. Nag-meeting na ho ba? May nakausap na po ba kayo ng mga LGUs, lalong-lalo ni mga Metro Manila mayors? Ito po ba nakikipag-coordinate po kami with Metropolitan Development Authority po. Sila po ang may authority dito sa Metro Manila. Sila ho yung para yung mga coordination with local governments po. Kasi ang problema yata dito, Secretary, hindi na rin basura na rin ng mga kababayan natin na walang disiplina Ito nga po yung dapat pagtuunan ng pansin din po na mabuti. Oo nga ho. Okay, so paano po ito? Siguro wala pa tayong malinaw kung hanggang kailan, Secretary. So baka yung mga darating na ulan at saka bagyo, lalo na po ito, may pumasok na bagong bagyo, baka maging problema na naman Well, I think kasi lalong-lalo na po ngayon, may sinasabi nating climate change phenomenon, lalong lumalakas at yung mga pagbuhos ng ulan.
kailangan po at may mga programa naman po na hinahanda ng ating mga gobyerno, MMDA, DPWH, nagko-coordinate naman po kami para yung kailangan po natin pagtuunan pansin na po kasi iba na yung climate na sinasabi natin. Tama. Kasi iba na. Tama. Iba na po yun. So I think it has to be reviewed o updated yung mga programa natin para makaano ho tayo dito sa climate change phenomenon na ito. Oo. Kasama ho ba sa problema ninyo na kasama rin ho dito sa aking mga nasa harapan ngayon, ito pong MRT-7, Batasan Station? Cost po ito? Kagagaling ko lang po doon eh. Opo. Inspection ko po yung sinasabi nila na MRT-7. I think nandun yung mga tauhan namin dito. And I think tinitingnan namin. I think the problem is yung cross drain cross drain that's supposed to convey yung mga drainage system o flood water. Mukhang silted po. Kaya yan lang naman po ang problema para ko doon eh. So, bado na Kaya, naman pala. Oo. Barado yung kwan ko doon. Kaya yung mga tauhan namin doon, nagbigay ako ng instructions kanina na bigyan ng priority para ma-desil po yung cross drain na bumabagtas po sa Commonwealth Avenue. Oo. Ito po bang mga pagbahan na ito ay lalo ngayon yung mga kalye po natin ay nabababad sa baha? Gaano kalaki yung epekto sa kalye po na lalo yung mga kalye na espalto, Secretary? Well, dapat hindi naman ho nasisira agad yung mga asfalto natin ngayon except yung mga luma na po. Oo. Na po. Yung mga po linalagay namin na mga bagong asfalto ngayon, dapat susceptible na sila sa tubig eh. Hindi na dapat na sila sisira. Yung tinatawag namin na SMA mix na kailangan na pwede na pong magkuha ng tubig. Stone must take asphalt. Yun na sinasabi po namin. Yun ang bagong technology na ginagamit na namin asphalt. Pero yung mga luma po na mga asfalto, yun talaga yun ang po problema. Dahil matagal na rin po at kailangan na rin po mapalitan. Opo. Secretary, pasensya na kayo. Alam ko nasagot nyo na to at ngayon ko lang ko kayo kasi nakausap. Yung regarding yung sa sinasabi ni Chairman Artes, yung isa ho sa mga nagiging cause ng baha sa Metro Manila o particularly sa Ross Boulevard, eto hong Dolomite Beach? Dolomite Beach actually was implemented by DNR. Kaya lang yung DNR, meron din po sila mga pumping stations dyan eh. Opo. May mga pumping stations yan. At tumutulong din po kami sa kanila sa DNR. Actually, makikipag-usap ulit kami sa kanila para kung paano mapaandar at pagana yung mga pumping stations at kung kailangan pang palakihin o ano yung mga pumping stations dyan. Yung Dolomite Beach naman po, ang natatandaan ko dyan, parang meron po yung ginawa yung mga pipes na mag-cross dyan sa Dolomite Beach. Nasa ilalim na po yan eh. Sa ilalim po. So kung sa ilalim po, wala naman hong problema. Hindi barado, Dapat hindi lang po nagiging cause. Kung hindi parado. Kung hindi barado, walang problema sa baha. Oo, nako. So paano po 'yun? So tuloy lang po yung coordination ninyo dahil since it's under DNR yung Dolomite. Yes, kanila yung Dolomite at yung mga pumping stations po sa area na yan. Yun. Okay, Secretary, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa DWIC po. Maraming salamat din po sa ating pagkakataon. Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonuan. Ronda Pilipinas. Malapit sa puso ko to si Secretary Bonuan kasi taga Pangasinan ako, meron kaming Bonuan bangus. Joke lang. Okay, Secretary, thank you ha. Oras mo natin sa... Teka muna, may report pa tayo? O sige, tanggap pa tayo ng isa pang report. PCSO nagsagawa ng relief operations sa mga nasalanta ng baha at sunog sa Maynila.
Very timely. Alamin natin ang report mula kay Angelo Bainyo. Agad nagsagawa ng relief operations ang Philippine Charity Sweepstakes Office para sa mga residenteng nasalanta ng baha at sunog sa Barangay 420, Legarda Corner, Lacson Street, Manila. Pinangunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos kasama sina PNP Chief General Nicolas Torre III at PCSO General Manager Melquiades Robles ang pamamahagi ng 350 charity bags. Samantala, 650 charity pa ang ipinamahagi ni PCSO Chief of Staff Jeremy Regino sa mga evacuees sa Barangay Santa Lucia. Ang relief drive ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bahagi ng PCSO Corporate Social Responsibility. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay ikaw ang gawa sa bawat ticket mo? Siguradong may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kaw ang gawa at pagtulong, hindi kanila uuruan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas. Pilipinas, oras natin 11 minuto bago mag-11 ng morning. Sports balita, UE fencer Kian Felipe wagi ng ginto sa Southeast Asian Fencing Federation. Wow, congratulations! Sports news mula kay Ian Articuno. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Tinusok ng UE fencer na si Kian Felipe ang ginto para sa Team Philippines sa Men's Saber ng Southeast Asian Fencing Federation Cadet and Junior Championships 2025 sa Kuala Lumpur. Tinalo niya si Thailand's Natagorn Malaytong na may 15-8 para maging unang gold na bansa sa kategoryang ito. Sumunod din ang pambato nating si Enrico Fuentes sa Men's EP na may gold din matapos ang 15-14 na panalo laban sa Singapore. Silver naman para kay Miyaki Kapina sa Women's Foil at may dagdag na bronze sina Jada De Vinegracia, Hannah Bellarmino at Luis Shoemaker. Naghahanda na ngayon ang national team kasama si Felipe sa kanilang SEA Games debut sa Thailand ngayong Disyembre. Isang malaking hakbang para sa kasaysayan ng Philippine fencing. At yan ang aking sports news. Ian Articuno na nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Download Arena Plus app now on App Store or visit arenaplus.ph. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, Bagong-bago. Fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Jake Ejercito pinuna ang kanto-style na announcement ni DILG Secretary Janvic Remulla tungkol sa mga lugar na walang pasok. Showbiz balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, pinalagaan ni Jake Ejercito ang kanto-style na announcement ng Secretary ng Department of Interior and Local Government kaugnay sa announcement nito tungkol sa mga lugar na walang pasok. Sa nasabing announcement ni Secretary Janvic Remulla na nakalagay sa Facebook page na DILG Philippines, mababasa dito ang mga katagang, mga abangers, sarap ng Bog Chico. Sa kabusugan ay nakaidlip ng sandali o ito na inaabangan ninyo. At sa kanito binanggit ang mga lugar na mga nagkansela ng pasok. Sa dulo na announcement nito ay mababasa naman ang mga katagang, para sa mga immortal na namamasukan, bahala ng mga boss nyo. Sila ang nakakalam ng kinakailangan ng hanap buhay. Ang naturang klase na announcement ng DILG ay hindi nagustuhan ni Jake, kung kaya't nagkomento ito ng, "There's a time and place for trying to be funny. This isn't one of them." Sinang-ayunan naman ito ng maraming netizens kung saan marami sa mga ito ang nagsabi na mabuti pa si Remulla at nakakakain at nakakatulog pa habang ang maraming kababayan nito ay lubog sa baha. Sa ngayon ay umakot na ng 18,000 na galit na emoji ang naturang post ng DILG Philippines. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ronda Pilipinas. At speaking of DILG,
Work at suspensions. Pwede na daw magdeklara ang DILG. Alamin kung fact or fake. Dahil sa sunod-sunod na sama ng panahon, isang bagong patakaran ang nag-viral. Pinahintulutan na ng Malacanang si DILG Secretary John Vic Remulla na magdeklara ng work at class suspensions sa panahon ng bagyo o kalamidad. Totoo nga ba ito? Alamin natin sa Fact or Fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Walang peke. DWIZ, Fact or Fake. Inanunsyo ng Presidential Communications Office na pinahintulutan ni Pangulong Marcos Jr. si Secretary Remulla na magdeklara ng klase at work suspensions on behalf of the Cabinet and the Palace sa panahon ng mga kalamidad. Pero nakabase sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Noong Hulyo 21, 2025, sinimula ni Secretary Remulla na magdeklara ng suspension ng klase sa lahat ng andas at government work sa Metro Manila at ilang karatig na probinsya tulad ng Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Pangasinan, Tarlac at Occidental Mindoro para sa Hulyo 22, 2025 kasabay ng rekomendasyon ng Office of Civil Defense. Bagamat na ilipat sa DILG ang otoridad na mag-announce ng suspensions, hindi ito nangangahulugan na hindi na pwedeng magsuspinde ang Department of Education at local government units. Ang mga private employer naman ay ginagabayan lamang at may discretion kung susundin ang suspension sa kanilang sektor. Kaya naman ang balitang ito ay isang facts. Pinayagan ni Pangulong Marcos si Secretary Remulla na opisyal na magdeklara ng work at class suspensions base sa rekomendasyon ng NDRRMC. Kaya naman, payo sa publiko na sundin ang opisyal na anunsyo mula sa DILG, DepEd, LGU at private employers. Para sa Fact or Fake, Ian Erdicona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, Fact or Fake. Ronda Pilipinas. Kung may problema kayo sa announcement ni Igo, baka ako wala. Ako wala. Sanay na ako doon sa pag-ano. Kung nagagalit kayo, di pumasok kayo. Gagalit kayo. Pag nag-announce si Gov na walang pasok, di pumasok kayo. Kayo talaga. Sanay na kami sa kanya. Nakaka-entertain yan sa mga... Pero kasi kami, sa Cavite, alas 7 pa lang ng gabi, alas 8 ng gabi, alam na namin walang pasok. Oo, kinabukasan. Oo. Hindi katulad ng mga... Never mind. Okay, ito ba? Pinitas mo ang nag-over the bakod na mangga ng kapitbahay mo? Pwede ba yan? O may kaparusahan ka? Alamin sa NBI report ni Angelo Bainyo. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Pinitas mo ang nag-over the bakod na mangga ng kapitbahay mo? Nako, bawal ito. May kasabihan, ang nagtanim ay di laging siya ang aani. Pero teka, kung hindi ikaw ang nagtanim, bakit ikaw ang pumitas? Nako, bawal yan ayon sa batas. Sa Article 681 ng Civil Code, fruits naturally falling upon adjacent land belong to the owner of the said land. Ibig sabihin, kung kusang nahulog sa lupa mo ang bunga, yes, legit sa'yo yan. Pero kung pinilit mong pitasin sa puno ng kapitbahay mo, kahit may part na nakausli sa bakuran mo, lumalabag ka na sa batas. And no, hindi rin pwedeng putulin basta-basta ang sanga ng puno ng kapitbahay mo na nakalampas sa iyong bakuran. Sa Article 680, may karapatan ka lang na i-demand na sila ang magputol. Yes, masarap ang manggang hilaw na may bagoong o fruit shake na malamig. Pero kung galing sa nakaw na tanim, baka di fruit shake kundi barangay hearing ang ending mo. Kaya next time, bago ka mang-ani, isipin muna kung kanino ang tanim na yan. Let's be a good neighbor. Ano mangga, gawin mo para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Yun, kaya pala. Okay. Bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama code of the day. Ang ating patama code of the day. Makinig! Rest! Ayan na naman. Nagpapahinga na naman. Rest is part of the hustle. Tama naman. Hindi ka tamad. Nauubos ka nga lang, pero babalik ka. At yan nakabuhan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Teka muna. Happy birthday muna. Happy birthday kay Miss Karen Salvalion. Ayan, sales supervisor po ng ating DWIZ News FM
Davao. Ayan. O Karen, gusto mong maramdaman namin? Antabayanan po susunod na programa ang Yes, Yo Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Ang kakalat na basura Dennis Angelor Jr. nagbabalita ng tama, naglilingkod at nagtatapon ng tama.